Hi everyone! Welcome to our podcast, Viral or Verified Ethics in the Age of Conflicting Media. I am Faith Orlin Garcia and I am here with. I'm Lauren Samaniego. I'm Cyrus Ampuan. And I'm Micaela Seri. And for today's topic, medyo heavy but super relevant. The Peanut Gallery issue. Mga media creators na naglalabas ng mga serious accusation, no? And honestly, ang tanong ko agad dyan is, paano mo malalaman kung ang totoo kapag parehong side may different claims? Oo nga, parang wala kang panalo kasi on one side may accusations of corruption and on the other side may claim na setup lang daw. So as viewers, saan tayo lulugar? Wait, pero na-realize ko, hindi na siya about kung sino ang nagsasabi ng totoo. Kasi even if hindi pa clear yung situation, kumakalat na agad yung issue. Natural lang din na parang ang bilis paglabas ng judgment ng mga tao. Exactly. And guilty din ako dyan. Like, minsan kapag nakita mong trending, parang automatic may opinion ka na agad. Kahit hindi mo pa chine-check fully kung ano yung buong storya. And yun yung delikado kasi kapag kumalat ng isang claim, kahit hindi pa verified, pwedeng maapektuhan yung reputation ng mga involved. And dyan mawawala yung tiwala ng publiko sa media. Same. And that's why important yung virtue ethics dito. Kaya hindi siya nagtatanong agad kung sino yung tama. Instead, ang tanong niya is, are people acting with good character? So parang kahit na may ebidensya naman, if hindi naman maayos yung pag-handle, questionable pa rin. Yes. Like, halimbawa, naglabas ka ng info pero hindi pa fully verified. Even may point ka, kulang ka pa rin sa prudence. Wait, what if urgent talaga yung issue, hindi ba minsan kailangan release agad? Good point. Pero I think doon din papasok yung balance. Kasi if you rush, pwede kang makasira. Pero if you delay too much, baka may truth na hindi lumabas. So parang kailangan talaga ng wisdom. Hindi lang basta may information ka. But to Yes. verify. And that's exactly what virtue ethic teaches. Hindi lang knowledge, but how you use it. So iba siya sa ibang ethical theories, no? Kasi hindi lang consequences or rules yung tinitignan. Exactly. Sa virtue ethics, ang focus is kung anong klaseng tao ang gustong nating maging. Okay, sige. Pero try natin baliktarin. Media practitioners, ano ba dapat ang meron sila? Values? Virtues? Or principles? For me, yung pinaka-basic talaga is yung truthfulness. Yung still having the courage para i-report yung truth. Kasi kung mali-mali rin naman yung impormasyon na ilalabas mo, mariris dito yung public trust. And kung doon pa lang, sablay ka na, wala na. Agree. Pero how about justice? Like giving everyone involved a fair chance to be heard. Kasi minsan one-sided yung reports and unfair naman yun sa mga taong involved kasi that shows bias na. Ako naman, integrity talaga. Kasi may posibleng may temptation like fame, views, or pati pressure na rin. So, yung question dito is, are you still ethical kahit may kapalit? Grabe, no? Parang ang bigat ng responsibility nila. Oo nga, pero honestly, tayo rin kasi may responsibility. Yes, kasi tayo yung nag-share. So tayo yung multiplier ng informations. True po. Kahit after the report, kung tayo naman yung nag-share ng hindi iniintindi yung context, parang kadagdag din tayo sa misinformation. Shared responsibility, kumbaga. Sige, real talk. Sino dito nakashare na dati without checking? Ako may familiar akong interaction sa ganite. Yung nalaman kong may buntis na influencer, pero shinare ni Zian Gasa. So, I immediately share it without thinking kasi I thought na tama siya. Pero, meron din namang same consequences. Kasi, alam niyo ba yung issue ni Bea Bores? Yeah. Oo, narinig ko yun. Sabi What? yun. Grabe, di ba? Yung Dami nga rin pag-share. yung wala dun. Grabe yung pag-share ni Zian Gasa. Inunahan niya yung buntis. Kaya nagulat si Bea Bores na
kinuha ni Zian Gase yung pag-announce ng pregnancy niya. Kahit totoo man, mali pa rin yung pagbigay ng information. Kasi dapat nasa mother yun, right? Yes, exactly. Any similar experiences sa inyo, guys? Meron ba dito na biktima ng Zian Gasa pa? Ako, personally, hindi talaga ako naniniwala sa mga post niya. Kahit maraming naniniwalang tao. Same. Ayoko yung parang people think na lahat na lang na sinasabi niya automatic truth na kasi although usually naman I think totoo, pero still mali yung pag-handle eh. So I don't like him talaga. So, Ayun, lang. sa totoo lang, kasi minsan kahit tama yung sinasabi mo, kung nakaka-harm naman sa ibang tao, parang nakakasira ka pa rin ng buhay. So, yung maganda nga na naglalabas siya ng truth, pero hindi naman yung audiences niya. Binubully nila yung mga taong mini-mention niya. So, Mika? Ano? Okay, about Helium. So, ayun, grabe nga, no? Ang dami pa din talagang naniniwalang Pinoy sa mga ganong post, lalo na since celebrities ngayon pinag-uusapan. Nakakadala siya. And ang influential din talaga ng mga ganong takes. Kaya, syempre, halo-halo na rin yung mga opinion. Kaya ngayon, parang napapaisip na rin muna ako kapag nakakabasa ako ng mga ganong issue. Yeah, we think before we click. So, minsan yung volume yun yung makakapagligtas sa atin eh. Kasi tayo na rin nagiging fake news peddler pag ganun. Cyrus, yeah, true. So, okay, with that in mind, as students, sa tingin nyo, anong virtues ba yung dapat meron tayo bilang consumers? For me, temperance talaga. Ano yun? Control their action. Kasi minsan, nadadala tayo ng emotions. Iniuna mo natin yung galit bago mag-isip. ako naman, alam niyo yung prudence? Yung maghihintay ka muna nang pwede pang lumabas sa information bago ka maniwala. Gusto ko may good judgment lang, guys. True yan. And bring up ko lang din ulit yung responsibility natin. Kasi once na nag-click ka ng share, hindi na siya just for you. Malawak na yung audience nun, makikita ng friends mo, and even your family. True. And I think walang humility. Kasi yun yung kaya mong aminin or take accountability sa mga mali natin bilang consumers, right? Right. Yeah. Mahirap yun, no? Kasi minsan, pride na lang talaga. Mm. So, as students, paano natin maiwasan mag-react agad? For me, ayun, simple lang. Pause ka muna. Di naman kasi lahat kailangan ng instant reaction, di ba? Check other resources and verify the sources na nakalagay doon and if meron man talaga. Kasi hindi yung first post pa lang na nakita mo. You just accept yung information. So, yeah, we also have to do our part to verify. Also, papadala sa emotions. Kasi, usually, doon tayo nagkakamali. Yun. So in the end, the Peanut Gallery, hindi lang siya about media creators. It's just about us as well. How we think, how we react, how we choose to be. Before tayo mag-react, before tayo mag-share, think, verify, and be responsible. And that's it. Thank you for listening listening to our podcast. Bye-bye!